Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 2 ng January 2025. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:35 ng umaga. Araw po ng Huwebes. At nais ko po mag-vlog, mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa surveys, mga survey, kung ano-ano nang lumalabas na survey. Ngayon ay, ang title ko po ngayon ay Just Ignore the Surveys. Ignore or never mind. Opo, kasi mas lalo nating pinapansin yan, mas lalo silang nagpapalabas ng survey. Yan po eh. Yan po ang napansin ko dyan eh. At gustong-gusto nila yan. Pero the proper way to fight it is to ignore it. Ignore na lang natin yan kasi wala naman yan eh. At yan nga, nakasulat po dyan, mind conditioning lang po yan. Mind conditioning. At yan po ang ipapaliwanag ko. Kasi ang totoong survey po ay hindi po pinapakita yan. Ang totoong survey. Kahit na anong survey po yan, hindi pinapakita yan. At tinatago yan nung nagpa-commission ng survey. Ay bakit yan nilalantad nila? Ang alam ko po yung survey, halimbawa si mayor, yung mayor, gusto niyang malaman ilan ang hindi bubuto sa kanya o ilan ang bubuto sa kanya o ilan ang mga alanganin. Magko-commission po yan ng sarili niyang survey. Tapos, kung may resulta na, doon ipapadala sa kanya. At yun ang pag-aaralan niya, paano niya ayusin yung survey kung natatalo siya. Ganun po yan. Yun ay para lang sa kanya. Nagpapakomisyon siya ng survey, pero hindi niya pinapakita sa kalaban. Ay bakit ito ay gustong-gusto nila na ipakita, hindi ba? O si Soto raw ang number 1 o si Bintulpo raw ang number 1 o parating ganun. Ay mind conditioning lang po yan. Ang totoong survey po ay yan, yung mayroong balak yan o mayroong gusto siyang alamin at mayroon siyang gagawin. Ganun po yan. May gagawin siya. Kahit na ano yan, kahit na yung survey sa yung produkto, yung mga produkto, kung ano ang gusto ng mga tao, ganun, o ano ang ginagamit ng mga tao, sinusurvey din po yan eh, bago magtayo ng pabrika o ng isang kumpanya. Sinusurvey po yan. At ganun din, tinatago yun eh. Tinatago yung resulta ng survey. Hindi naman pinapakita yan eh. Pero ito, pinapakita nila. Iba po ang ibig sabihin yan. Opo, bakit nila binobroadcast o bakit nila pinapaalam sa mga tao? Kung sino man yan, ay hindi nga natin alam sino nagpa-commission yan eh. O sino ang mga inutusan, sino ang kumuha ng mga datos, hindi ba? Ay tapos gusto tayong papaniwalain na ito na ang ay mabuti sana kung alam natin sino ang nagsurvey, sino yung mga tao na yan.
At sino yung mga sinurbi, kumpleto pangalan, address at saka mga contact number para ma-verify. Ayan po hindi natin alam eh. Hindi natin ma-verify sino ang sinurbi. 1,200 daw. Hindi natin alam saan sinurbi yan. O, saan sila kumuha ng mga sample o ng mga tao. O, basta 1,200. O, yan ang resulta. O, si Bintol po ang number 1 ay makuha po yan, kitang-kita po yan na mind conditioning o gusto nilang lukuhin ang mga tao para sa darating na eleksyon po ay pwede nilang dayain katulad nung nangyari nung 2022 o bakit hanggang ngayon hindi nila maipakita yung pagbilang ng boto sa Santo Tomas, Batangas po, na kung saan ay doon nahuli na naandon ang halos karamihan na niloko nila ang boto. Hindi ba? O, alauna pa lang nagpapadala na ng boto eh. O, at saka nga, yung parati kong dinidiscuss dito, na ididiscuss ko na naman siguro, yung bakit ang alam natin, ang nasa kontrata, ang kontrata po ng Smartmatic, ang magpapadala ng boto ay ang vote counting machine. Ang mga vote counting machine na kung saan ay every precinct po may isang vote counting machine. Yun ang magpapadala ng boto. O, alam natin na bumili pa tayo ng mahal niyan eh. Mahal yung vote counting machine na yan eh. At yan pala ay isang public IP address. Kasi nga hindi siya makakadaan sa telco eh pag hindi siya public IP address. O, binilhan natin yan ng modem. Sariling modem yan. At 3 pa ata. 3 ang modem. O, para kahit saan pwede siyang makadaan. Kahit anong kumpanya ng transmission ng communication, Mapa Globe o Mapa Smart, pwede siyang makadaan. Ay hindi pala ganun ang nangyari eh. Ang nagpadala ng boto doon sa Commission on Election, doon sa server po ng Commission on Election, ay naandol lang sa kanila, nakakabit sa kanila, which is a private IP address. Na ang ipinadala niyang boto ay 51% ng buong boto ng buong Pilipinas. O, adi dinaya yan. Hindi ba? Dinaya po yan at yan po ang parati kong sinasabi. Hindi po ako nagsasawa na sabihin yan na yung 2022 election ay dinaya talaga yan. O, hanggang ngayon hindi sila pumapayag o hindi pinapayagan ng COMELEC bagamat sila ay nangako, hindi ba? Nangako sila noon eh para mapasipay yung reklamo ng mga tao. O sige, buksan natin kung saan ang gusto nyo. O bilangin natin. Ayan na nga. Hanggang ngayon hindi po binibilang yun sa Santo Tomas, Batangas na pinangako nila na bubuksan natin yan para malaman. O ay ang dami pa. Pero ibang topic po yan dito lang tayo sa yang survey na yan. Huwag po nating paniwalaan yan. I-ignore natin yan. Bahala silang gumastos dyan. Pero maliit lang po ang gastos dyan eh. Maliit lang. At malamang wala talaga nagsusurvey dyan eh. O, sinusulat na lang yan sa balita na ito na ang number 1 sa survey namin. O, babayaran siya. Aywan lang natin kung ilan ang binabayad dyan. O, kung ilang survey company yan, o sige, kung sino yung may pira, o yun ang babayad. Hindi ba? O, ganun lang po yan eh. Para madali nilang dayain sa eleksyon. Ayan po. Pero bago po ako magtuloy-tuloy, ay nais ko munang pasalamatan po itong batch number 2. Salamat po sa inyong lahat na sumusubaybay o nagko-comment o nag-like o nag-share. Salamat po sa inyong lahat may nadagdag pala na isa kahapon ata na subscriber.
Salamat po pero hindi ko na tinignan sino yun. Ito po sila yung mga subscriber natin. Pussycat, Doris May Antonino, salamat po sa inyong lahat. Ronel A.B. Compio, Joey Valenzuela, salamat po sa inyong lahat. Third pangatlo, user NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Traber, Andre Sanario, Jonah Canao, Rosana Kawili. Salamat po sa inyong lahat. Julie Antan, Jose Labir Niabot, Andy Gimpaw, user JH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medayna, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Dio Yanong, Bilya Lagueño, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsaw, Richard Jamura, user KK. Salamat po sa inyong lahat. User XQ, Nilson Nokop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Berrialyar, Jack Normi, Rose Jack, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potito, Coco Guid, Orly Nunez, Estelia Rombano, Arian Mendoza, Nieves Olavires, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Bir Cabrera, Rolando Olavier Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casli, Marias Rivera Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Coamag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Trico Moob React, Concepcion Barsi at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at suportahan po. Ito po sila, si Michael Apasibli Bulletin, Attorney Enzo Recto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Gaosing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divino Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Demjos Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Ka Waldi Carbonell, at saka si Attorney Silo Magno. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at suportahan po natin sila kasi nakikita ko na yung sinasabi nila ay totoo at para po sa bayan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating discussion. Yung i-ignore natin itong mga survey na ito, wag nating pansinin yan. Bahala sila. Bahala sila. May kasabihan tayo na ang maniwala sa sabi-sabi ay walang bait sa sarili. Ay sabi-sabi lang po yan ay. Kasi hindi natin nabiverify ay. Hindi ba? Ibigay nila yung sino yung sinurvey nila at para ma-verify saan nagtatrabaho o saan nakatira o mga detalye, anong cellphone number para matawagan o hindi ba? O matanong natin ano ang reason niya, bakit ibubuto niya, hindi ba? O ganun po ya. Ay wala Walang ganun at saka parang lumalayo yung meaning ng survey. Lumalayo po Nag-search po ako sa sa Biblia at ay ang layo na po Ang layo na. Joshua 18:4 po. Ito po na kung saan ay si Joshua nagpa-survey siya. Nagpa-survey ng terrain o yung lupa. Pero ito ay na-acquire na nila. Opo, marami pong survey yan. Sang-ayon sa Biblia, nung bago nila salakayin ang yang lupa na yan, yang promised land na yan, sinurvey din nila yan. Opo, maraming klase ang survey. Ito, sinusurvey nila para imamapa nila at hahati-hatiin na nila. Nakuha na nila ang lupa. Iba yung survey o spy sila noong una na nakita nila na magaganda ang mga halaman. Yun ang nakita nila.
yun ang sinurbi. Depende nga po yan kung ano ang purpose eh. Pero ito naman, isusurbi nila yung lupain para malaman nila yung mga hangganan at ihahati-hatiin na nila. O ayan po, para mayroon tayong alam dyan sa survey. At ito ay yung inutusan niya kilala. Opo, at nagre-report sa kanila, inire-report sa mga tao. Ganun po O, para ma-verify ay ito namang survey ng mga ito basta ipapublish lang nila, hindi natin alam sinong isinugo, hindi ba? Wala sino ang nakausap? At sa survey po kasama po ang mata. Opo, kasama yang mata o tainga o pandinig o lahat po naandyan. Kaya nga survey po ay ito basta maniwala ka lang dyan na ito ang number 1 si Bintulpo o ang number 1 ay si Soto. Ay wala po yan Ito po Joshua 18 verse 4, appoint 3 men from each tribe. Ayan po. Kung talagang survey yan, ay bawat probinsya mayroon yan. Kasi nga, each tribe o bawat lugar, mayroon yan Ay baka yan, kung saan sinurbihan, hindi ba? Hindi natin alam Each tribe appoint 3 men from each tribe and will send them out to survey the land and map it out. Imamapa nila according to the inheritance of each. Ayun po, ibibigay na sa kanila adi isusurvey muna nila yung mga hangganan po. Usually, ang mga hangganan ay mga puno o mga bato. Malalaking tipak na bato. Ayan po ang mga hangganan o mga ilog, ganyan. Mga landmark po yan. Hanggang doon ka o hanggang dito ako, ganun po yan. Then, they will return to me. Ayun, magsusulit po sila o magre-report sila at ipapaalam po sa bayan kung ano yung nakita nila o yung sinurbi nila. Report tayo or they will return to me. Ngayon ay para maintindihan po natin kung ano talaga yung survey. Ay dito naman ang sinusurvey nila ay sino daw ang mananalo ng pagkasenador. Sinusurvey nila ay nga, ay hindi naman natin alam sino nang survey. Ilang bang inutusan? 3 tao lang ba yan? Ay saan ba sinurbihan? Para maintindihan po natin, hindi ba? Ay wala naman Pero ang mahalaga dyan ay sino yung mga sinurbi? Anong edad ba yan? Saan ba nakatira yan? Saan nagtatrabaho? Ano ba ang kalagayan ng buhay niyan? Hindi ba? Sa squatter ba yan? Nasa mga executive, ay palagay ko, hindi sila makaakyat sa mga executive building yung matataas ng katungkulan palagay ko lang Punta po tayo dito sa Job para ipinapakita ko lang po dito ano ba talaga yung survey. Job 35 verse 5, look unto the heavens. Look, hindi ba? Look unto the heavens. Tignan mo kanya siyasatin mo ang heavens. Sabi po ni Job. And see, ayan. Titignan, hindi ba? Look at saka see pa and behold pa tignan mo maigi. Sabi niya, the clouds which are higher than you. Ayan po. Yan po ang isang translation. Pero mayroong ibang translation. Ito ang gusto kong translation. Survey the heavens. Sabi po ni Job. Alam niyo po, yung mga sulat ni Job, kakaiba po talaga yan. Grabe po talaga At pumapasok po talaga sa kaibuturan ng puso ng tao. Survey the heavens, sabi niya, and see, and you will know that the clouds are higher than you. Ayan po, hindi ba? Bakit mo sinasabi na yung clouds ay higher than you? Ay kasi nasusurvey mo
Hindi ba? O, nakikita mo eh. Kaya ka naniniwala. Hindi ba? Ginamit ko lang po ang salitang survey o kaya yung sa ibang translation, look unto the heavens, sabi niya. Or survey the heavens. O, and see, and behold, sabi niya, you will find that the clouds is higher than you. Ayan po. Yan po ang totoo dyan sa survey. Nakita mo. Hindi ba? Ayan naman papapaniwalain ka dun sa isusulat lang ng mga scriptwriter ata yan o ano yan? Mga manunulat na, ito na ang number 1. O, mind conditioning lang po yan. Itataas ko lang po ha at, hindi, ito, sinabi ko na pala, other translation, survey the heavens. Oh, hindi ba? Or look unto the heavens. Oh, yan po. And see, and you will know, dito sa iba, and you will find that the clouds are higher than you. Totoo ba yan o hindi? Ay, totoo po kasi totoo yung survey, hindi ba? Oh, sino naman ang aangal? Sino naman ang kukontra na ikaw ay mas mataas pa sa heavens, hindi ba? Oh. Walang kukontra dyan. Pero pinili ko yan para maipakita, ano ba yung survey na yan? Mapaprodukto yan o mapalupa yan, isusurvey mo yung lupa o yung mga kalaban mo o mag-i-spy ka dun sa kalaban mo, survey din yun eh. O. At yun ang ginawa nila Joshua dati. O, surbihin nyo kanya, ano yung mga kalaban natin bago natin sila salakayin. Ganun po yan. At totoo po yung survey. O, totoo. Hindi ba? Ibinabalita nung nag-survey at tinatanong siya, ay ano ba talaga yan? Ganun ay ito, hindi mo naman matatanong yung yung sino yung nag-survey at saka anong tao yung nakausap niya. Anong klaseng tao, hindi ba? O, sino sila? Anong kanilang mga pangalan, hindi ba? O, ay mali po yung ganyan eh. Mali eh. Pero nga ay dinadala tayo sa ganyan. Ito po ito ang paborito ko pong verse 1 John 4:1. Beloved, sabi po ni John dito, sinulat ni John, do not believe every spirit, but test the spirit if they are of God. Because many false prophets have gone out into this world. Ayan po Hindi ba? Huwag agad-agad maniniwala sa mga sabi-sabi. Yan po salita ng tao, spirits po yan. Yan mga salita natin. Hindi natin nakikita yan, pero naandyan yan. May epekto po yan. Hindi ba? Pag sinabi ng isang tao na pangit ka, ay may epekto po yan. Pag sinabi ng isang tao na maganda ka, may epekto po yan. Kaya nga spirit yan hindi nakikita, pero mayroong kwan yan, may buhay yan. Sabi nga ni Jesus Christ, the words that I speak to you are spirits, and they are life, or they have life. Ayan po. Kaya, huwag po tayo agad-agad maniniwala kung hindi pag-aralan natin. Ngayon po, ay bakit ko sinasabi na i-ignore natin yan? Ay kasi nga wala tayong kakayahan para i-verify po Ayaw naman nilang ibigay. Adi ignore natin. Bahala sila, hindi ba? At huwag tayong padala. At ang totoo pong survey na masasabi ko talagang totoong survey, umatin po kayo ng mga meeting nila. Umatin kayo at tignan nyo doon kung ilan ang mga tao. Kung walang tao, ayaw umatin, ayaw na sa kanila, ayaw na mapakinggan ang kanilang sinasabi. Ayaw na mapakinggan. Tatanungin ko lang po kayo at magsalita po kayo ng totoo. Ikaw ba gusto mong makarinig ng salita ng tao na ayaw mo yung sinasabi niya? Aalis ka na hindi ba? Aalis ka Ang tao po, nakikipag-usap yan o gusto niyang makausap ang mga tao na kumakampi sa kanya.
o yung naniniwala siya. Ganun po yan. Ang tao ay, halimbawa, sasabihin niya na ako kaya kong ayusin yan. Sabi niya, ay hindi na naniniwala ang tao. Ay aalis na aayusin ko ang droga within 6 months. Ay ayaw kong mapakinggan yan. Ay dahil sinungaling yan. Ay aalis na ako. Ganun po yan. Kaya tignan nyo po yung mga meeting. Kung hinahakot nila o walang nag-aatin o kaya ay bihira na mag-meeting kasi kaya bihira yan. Wala nang umaatin eh. Yun po ang totoong survey na ginamit mo ang mata mo. Ginamit mo ang tainga mo o mga senses mo. Ganun po yan. Yun po ang totoo. Ay hindi, ito ay katulad nga yung kay Marcos noon na ilan ba yung survey, ganon din ang resulta Opo. Ilan ba ang yung boto ni Lini ay kalahati lang doon sa boto ni Marcos plus a certain 300 plus. Ganon po ang equation ko Ang boto ni Marcos is 2 times the vote of Lini plus 300 plus. Yung po ang equation na nakita ko nung na mathematician siguro ang naglagay doon sa YouTube. Ito kanyang equation yan. Ito. 2 times the vote of Lini plus a certain 300 plus thousand. Iyon ang boto ni Marcos. All throughout yun. All throughout. Kaya nga, dinaya po straight line Straight line po ang boto Pero nga, ang sinasabi ko dito, huwag po nating paniwalaan yung mga survey. Opo, at i-ignore natin yan. At labanan po natin yan. Magsalita po tayo. O kaya, hilingin natin na ipakita nila yung mga tao na sinurvey nila. O kaya ibigay yung mga impormasyon para makontak, hindi ba? Ay wala Mayroon bang survey na ganyan? Ang tanong ko po, kaya nga po ay pinakita ko dito yung survey nila Joshua. Marami po yun. Yung nag-i-spy sila. Nakasulat po yan sa Biblia. Hindi ko na lang sinulat dito kasi kulang po ang oras Ang tawag po doon ay survey. Yung talagang totoong survey. Opo. Nakilala yung inutusan, nagbabalik at kinikwento o kaya ay binabalita. Pwede silang mag-explain hindi ba? Ganun po yan. Sige po at hanggang dito na lang po sana sa ating pakikinig po ay dinadalain ko sa Panginoon na mayroon tayong natututunan mayroon tayong wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.